Maghintay tayo sa Diyos, ang araw niya'y malapit na. Maghintay tayo sa Diyos, puso natin ay ihanda. Maghintay tayo sa Diyos, puso natin ay buksan na. Ihanda ang daan ng Diyos, ibababurol at bundok. Parating ng tagapagligtas, liwanag niya sa tao'y bigay. Maghintay tayo sa Diyos, ang araw niya'y malapit na. Maghintay tayo sa Diyos, puso natin ay ihanda. Maghintay tayo sa Diyos, puso natin ay buksan na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Halina mga kapatid sa ating panghuling araw ng ating simbang gabi. Ito din ang pang-apat na linggo ng panahon ng Adviento. Sisindihan natin ang huling kandila. Pinagdarasal natin na masindi rin at buksan ng Diyos sa ating puso't isip ang kanyang pagmamahal. Mapagmahal na Ama, nagpapasalamat kami sa biyaya ng buhay na pinagkaloob mo sa amin. Ngayon sinisindihan namin ang ikaapat na kandila ng Adviento, ay hinihiling namin ang patuloy mong pagpapagaling sa aming bansa at sa buong mundo. Tulungan mo kaming malampasan ang pagsubok na dulot ng pandemya at ng giyera. Hilumin mo ang puso ng bawat isang tao ng mahal sa buhay dahil sa sakit. Bigyan mo kami ng pag-asa ang bawat pamilya sa gitna ng kaguluhan ng buhay. Gabayan mo kami, ang mga naglilingkod, ang lahat ng mga politiko, at naway ipagsalang-alang ang lahat para sa kapayapaan. Panginoong Yesus, Ikaw ang tunay na ilaw ng aming buhay. Tanglawan mo nawa ang aming mga puso upang sa aming paglalakbay ay Ikaw ang aming maging gabay. Itulot mo nawa na sa aming paghihintay sa iyong pagdating ay maihanda namin ang aming mga puso at isipan. Gabayan mo ang aming mga pamilya upang mamuhay kami lagi sa iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Para tayo po ay maging karapat-dapat na makatanggap ng mga banal na misteryo, magpakumbaba tayo at hilingin natin ang awa ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo,
maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasayahan mo na kami ay iyong minamahal upang kami makabatid ng pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Natan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sentro, ngunit ang kaban ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Natan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Natan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad nung una, buhat nang maglagay ako ng ukom nila. Magiging pakayapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharihan. Kikilalanin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kaharihay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di magmamaliw, sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan. Ang iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan, isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo'y ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ako'y tatawagin Ama niyat Diyos, tagapagsanggalang niyat manunubos. Ang aking pangako sa Kanya'y iiral,
at mananatili sa Kanya ang tipan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Jesucristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon at sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hentil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos ang marunong sa lahat. Sa Kanya iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Narito ang lingkod ng Diyos, maganap nawa ng lubos ang salita mong kaloob. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga ng pangalan Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. Sumayo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng katasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito, gayon ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-6 na ng buwan ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako ay alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat at Happy Sunday po muli sa inyong lahat. Ito na rin po ang huling araw ng ating simbang gabi at bukas po ay Kapaskuhan na. Ang gusto ko pong itanong sa inyo, lalong-lalo na kayo po mga sumubaybay ng ating mga simbang gabi online, ilan po ba sa inyo yung nakakompleto dito sa siyam na misa natin? Pwede nyo pong i-comment below, no? Kung nakailan po kayo. Pero kung gusto nyo pong ma-perfect,
meron naman pong oras, pwede nyo pong balikan yung ating pong mga misa. Dito po sa parokya, bawat taon po meron akong premyo sa mga nakakakompleto po ng ating 9 na araw na simbang gabi o Misa de Gallo. Ano pong premyo? Ano po ang aking regalo sa mga tao? Binibigyan po namin sila ng kalendaryo. Magandang kalendaryo. Siguro po yung mga iba naman magtatanong, Father, paano po pag hindi na kumpleto yung pong 9 na gabi, yung 9 na Misa de Gallo? Binibigyan din po namin ng kalendaryo. Yun lang nga po, bawas, no? Kung pong nakailan po sila, yun lang po yung buwan na ibibigay namin, no? Kung pong kulang siya ng 3 misa, wala pong November, December at January na po, no? Babawasan namin, no? But joke lang po. Kung kayo po ay papalarin na bumisita dito sa parokya, bibigyan po namin kayo ng kalendaryo at ng larawan ng ating mahal na ina. Yan. Yung po mga iba sa inyo na masugid na taga-subaybay ng ating mga online mass at homily, madalas po merong bumibisita dito sa parokya, nagpapapicture po sa akin, pero binibigyan po namin sila ng souvenir, mga stampita at larawan ng ating mahal na ina. Ito po ang huling araw ng ating pagninilay tungkol sa mga dasal na sinasagot ng Panginoon. Ano po ang punto natin ngayong huling araw bago ang Kapaskuhan? Tandaan niyo po ito. Hindi ka makakatanggap kung puno ang iyong kamay. Hindi ka makakatanggap kung puno ang iyong kaisipan. Hindi ka makakatanggap kung puno na ang iyong puso at kalooban. Kung gusto mong makatanggap, kailangan libre ka. Kailangan nakabukas ka. Meron pong isang kwento tungkol sa isang airlines. Sa Amerika ang pangalan po, Delta Airlines. Ito pong isang crew o staff nila, napansin po, doon sa pagkain na sineserve, binibigay sa mga pasahero, isa pong hindi nila kinakain ay yung lettuce. At itong staff, nasasayangan po kasi tinatapon lang nila yung gulay. Kaya sinabi po sa management, total hindi naman po kinakain ng mga tao, alisin na po natin. Pero ito pong mga residente, yung management, yung mga nasa taas, yung mga namumuno, sabi nila, kung hindi naman sira, huwag niyong gagalawin. If it ain't broke, then don't fix it. Di po ba? Kung wala namang problema, kailangan hayaan mo na. Pero napag-isip-isip po nila, baka may punto po. Kaya at the end, naging open-minded, sabi, sige, subukan natin na alisin yung lettuce doon sa pagkain ng mga pasahero. Pero may kondisyon. Bigyan lang natin ng 3 months at pagkatapos ng 3 months, magpa-survey tayo. Pag-aralan natin ano ba yung epekto nito. So, ginawa po nila. Inalis po nila yung gulay, yung lettuce sa pagkain ng mga pasahero. At pagkatapos ng 3 buwan, sila po ay nagtanong, nagpa-survey. At alam niyo po kung ano yung nakita nila. 2 bagay. Una, hindi man po napansin ng mga tao, wala na pala yung lettuce, yung gulay doon sa kanilang pagkain. Pero pangalawa, yung mga nakapansin, nagpapasalamat. Bakit? Kasi daw po, yung pagkain na sineserve sa kanila, mukhang mas malinis, mas maayos. Dati po yung lettuce pag nandoon, nakikita ng mga tao, nakakadumi na lang. Kaya nga po, sinubukan ng management nitong airlines na ipagpatuloy for 1 year, alisin po yung lettuce. At pag-aaralan mo rin, ano ba yung epekto nun talaga? Anong maitutulong nun sa kanilang kumpanya? Alam niyo po ba kung ano yung nangyari pagkatapos ng 1 taon, inaalis yung simpleng gulay lang na yon, yung lettuce. Kumita po ang airlines. Nakatipid po sila ng $1.4 million dahil lang po dun sa maliit na pagbabago. Dahil meron silang inalis, meron silang binitawan. Mga kapatid, tignan niyo po, napakagandang aral. Kung handa kang bitawan yung mga dati na nasa iyong buhay, meron pang darating na higit. Meron ka pang matatanggap na mas maganda. Meron pang ibibigay sa iyo na sobra-sobra. Amen? Yan po ay isang sikreto para matanggap natin ano ba yung ating mga pinagdarasal sa Diyos. Kailangan natin tignan ang ating buhay, ang ating isip, ang ating puso at kalooban.
Ano ba yung hindi ko mabitawan sa aking buhay na nagiging sagabal ng pagpasok ng grasya ng Diyos? Tingnan niyo po ang ating mahal na ina, si Maria. Dumating ang anghel. Inaanyayahan siya sa plano ng Diyos na siya'y maging ina ni Jesus, ina ni Kristo, ina ng Diyos. Paano niya natanggap yung paanyaya, yung plano, yung kagustuhan ng Diyos? Dahil binitawan niya yung sarili niyang plano. Dahil binitawan niya yung sarili niyang panaginip. Iniwan niya yung kanyang kagustuhan at tinanggap niya ang kagustuhan ng Diyos. Mga kapatid, kung puno ang iyong kamay, kung meron ka ng hinahawakan, hindi ka na makakatanggap ng mas marami pa o ng iba. Amen? Isang dahilan, isang hadlang, bakit hindi tayo nakakatanggap ng grasya at pagpapala sa Diyos? Ano po? Yung ating mga kasalanan na hindi natin pinagsisisihan. Unrepented sin is one hindrance or one thing that blocks the grace of God. God will never give you what you want, not unless you change. Not unless you leave sin behind. Kaya nga po, panahon ng Pasko, panahon din ng paglilinis ng ating isip, ng ating puso, ng ating kalooban. Ano ba ang kailangan na nating alisin? Ano ba ang kailangan nating iwan para pumasok na ang grasya ng Diyos sa ating buhay? Meron pong isang pumunta dito, nagpa-counseling sa akin. Kasi po, gulong-gulo na yung isip niya dahil nagkasunod-sunod po yung mga problema sa kanyang buhay. Nagkaroon ng problema sa asawa, nagkaroon ng problema sa negosyo, at baon na po. Baon na po sa utang. At sa kanya pong pag-open up sa akin, meron siya nabanggit, tinatanong sa akin. Sabi, Father, hindi po kaya epekto ito, itong aking mga masasamang karanasan, noong sinabi ng aking nanay o ina sa akin. Kasi po, galit po siya sa akin eh. At sabi po ng nanay ko, susumpain kita. Makikita mo, gagapang ka sa hirap. Yeah, yun po yung naiisip ko, Father. Parang totoo yata yung sinabi ng aking nanay. Sabi ko po, maaari. Pero ang totoo, may sakit ng loob yung nanay mo sa'yo. Alam mo na yon, dapat nga bumalik ka sa nanay mo, makipag-ayos ka sa kanya, magpakumbaba ka, at tignan mo, pag nawala na yung galit, pag nawala na yung hidwaan, pag nawala na yung away, diyan magiging magaan ang buhay. Bakit nagiging mahirap ang buhay mo? Di lang dahil do sa sumpa. Ito ay dahil meron ka ring galit at may iniipit ka na hindi maganda sa iyong kalooban. Sabi ko po sa kanya, subukan mo man na makipag-ayos ka sa kanya at diyan parang magbubukas din ang langit at uulanin ka muli ng grasya ng Diyos. Dahil sa totoo lang po, meron na rin po akong tinulungan na ganyan. Ang problema siya, meron po siyang pinagdadaanan din na financial crisis. Pero nadiskubre ko na meron pala siyang galit din sa kanyang tiyahin. Sabi ko, bakit hindi ka makipag-ayos sa tiyahin mo? Alam niyo po, nakinig siya sa akin, pinuntahan niya, nag-usap sila, at pagkatapos po ng pag-uusap nila, yung tiyahin niya na galit sa kanya o kinagagalitan niya, ay meron palang binibigay na pera sa kanya. Doon po mismo, nung nagkaayos sila, nasolusyonan na ng kakaunti yung kanyang problema. Tingnan niyo po yon. Malaking bagay pag nililinis natin ang ating puso sa kasamaan, sa galit, sa inis, lalong-lalo na ngayong panahon ng Kapaskuhan. Meron po akong nabasa na nakakatawa sa Facebook, sa social media. Sabi po, suggestion, family Christmas party games. Sabi, dahil napakarami po sa atin, naghahanap po ng laro. Di po ba? Anong gagawin natin sa reunion? Ito po ang suggestion nila. Number 1, agawan ng lupa. Number 2, palayuan ng narating. Number 3, kilaan pababa. No? Number 4, pagalingan ng anak. Number 5, sumbatan sa naitulong. Pang-6, paramihan ng pera. Pang-7, pagandahan ng trabaho. At pang-8, pabonggahan ng kotse. Yan daw po yung magandang Christmas party games ngayong family reunion. Na sa totoo lang po, di ba nangyayari? Yan yung nararanasan natin. Magsasama-sama yung pamilya. Pero tingnan niyo po,
merong mga bulong-bulungan, merong mga sikreto, merong mga siraan. Mga kapatid, hindi po kayo pagpapalain ng marami ng Diyos kung may kasamaan pa rin ang inyong mga isip, ang inyong mga puso. Remember this, my dear friends, that when you learn to let go, you will grow. Merong uusbong, merong mamumunga sa iyong buhay na mabuti at maganda kung marunong kang bumitiw. Mga kapatid, hindi po bagay ngayong paparating na Pasko ang masamang ugali. Hindi po bagay ngayong paparating na Pasko na meron tayong kataasan, na tayo'y nagmamaliit ng iba, na tayo'y makasarili, na tayo'y naghuhusga sa iba, na tayo'y nangungumpara at nanlalait sa iba, lalong-lalo na sa ating mga kapamilya. Alisin po natin yan sa ating damdamin, sa ating isip. Makikita niyo po, mas pagpapalain kayo ng Diyos. Isa pang dahilan para masagot ng Diyos ang iyong dasal, tandaan mo ito. Pag binitawan mo na ang iyong masamang ugali at ang iyong mga kasalanan. Kapag wala ng balakid, diyan mabilis na darating ang pagpapala, grasya at bendisyon ng Diyos. Kaya nga po dito sa ating banal na misa, itong ating sabihin at dasal, sabihin natin, Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, linisin mo ang aming buhay. Panginoon, tulungan mo kaming bitawan ang aming mga pagkakasala para handa kami na matanggap at punuin ng iyong bendisyon at grasya. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagkasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. kasama ni Maria, ang bukas palad na lingkod ng Diyos, pagtuunan natin ang kalooban ng Diyos at hilingin sa Kanya ang biyayang kinakailangan natin. Ating dasal at dalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Naway higit na pahalagahan ng simbahan at kanyang mga pinuno ang pagtatayo at ng matatag na pamayanan ng pananampalataya at paggawa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway alalahanin ng lahat ng pinunong pambayan na mauuwi sa wala ang kanilang mga balakin, kung hindi rin lamang ito alinsunod sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway pahalagahan ng mga naghahanda sa Pasko ang kanilang mga pangangailangang espiritual nang higit sa mga pangangailangang material. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin din natin at ibulong sa Diyos ang ating mga personal na intensyon. Diyos ng katapatan, tulutan nawa ang aming kilos at asal ay maging laging alinsunod sa Ebanghelyo at maging saksi kami ni Jesus na tanging tagapagligtas ng sanlibutan na nabubuhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Sa
Manalangin kayong ngayon, mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng Banal na Espiritu na mapuspos sa sinapupunan ng Mahal na Birhen Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinapahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng Mahal na Birhen, Kanyang inang tunay, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Sa pagdating niya, inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto, sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan ay hahandog para sa inyo. Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na binubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ay ang iyong anak, nabuhay ka ng Mesiyas, at magbabalik sa wakas ang sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala
sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francesco, aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat, makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namumuhay dito sa daigdig, nakalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa tagubili na nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, pasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kaya't sama-sama tayo manalangin dahil narating na ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ang piging na nagbigay buhay habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko. Lalo nawa kaming makinabang na may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan magpa sa walang hanggan. Amen. Ang huling assignment po natin para sa ating huling araw ng simbang gabi ay humingi po kayo ng tawad sa taong nasaktan niyo. Magpasorry kayo doon sa tao na siniraan niyo.
o doon sa tao na kung saan sumakit ang loob nyo. Isa pong paraan nito ng paglilinis ng ating puso, ng ating kalooban, ng ating buhay, para mabuksan ang ating kaluluwa sa paparating na pagpapala at grasya ng Diyos. So, ask for forgiveness for those that you have hurt. O makipag-ayos kayo doon sa tao na kung saan, alam nyo, hindi kayo nag-uusap, hindi kayo nagkikibuan. Isang magandang paraan po yan para mawala ang balakid at para pumasok ang bendisyon at grasya ng Diyos sa ating buhay. Amen? Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at kayo ay pagpalain ng Diyos na makapangyarihan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating pong misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.